Hindi lahat ng mga salon owner o business owners talagang magtagumpay o umasenso o aangat yung buhay. Kasi hindi lahat gustong mahirapan. Hindi lahat gusto sa proseso. Yung iba gusto agad tagumpay. Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at meron akong 9 years na experience sa pagpapatakbo ng isang negosyo at ngayon meron kaming 4 na branch ang Zell Salon, pangmalakasang salon ng Mindanao. So, noong mga nakaraang linggo, meron akong nakakwentuhan, no? Same kami na salon owner din. So, sabi niya, tinatanong ko siya kung kumusta yung business niya. Malakas naman daw at gusto niya daw magdagdag ng bagong branch ngayong taon na to. So, sabi ko, anong ginagawa mo pag mula galing sa salon, pauwi naman sa pag-uwi mo sa bahay? Sabi niya, yung gaya ng dati, yung cellphone, tapos nood ng TV, nood daw ng Netflix. Sabi ko, hindi ka ganun ka magtatagumpay kung hindi mo pinag-aaralan yung mga ginagawa mo. Sabi niya, bakit daw? Kasi, dito kasi sa amin, tuwing galing kami sa salon, no? May gagawin tayong trabaho doon. Mula doon sa salon hanggang pag-uwi natin o hanggang matulog ka pa, magnegosyo ka. Hindi pwedeng galing ka sa trabaho, pag-uwi mo, pa-relax ka na, pa Netflix ka na, TV ka na, cellphone, scroll ka ng Facebook dyan buong maghapon, buong gabi. So, kung ganun yung gagawin mo, ang makukuha mong resulta, same lang din sa ginagawa mo mga last year o mga last 2 years ago. Kasi kung wala kang bagong gagawin, same na same pa rin yung resulta niyan. Hindi naman pwede na bawat umaga nagluto ka ng kanin, dyan, lalabas dyan, saging. Hindi pwede yun. Kung anong ginagawa mo tuwing umaga, kung ano yan, at inulit mo ulit, yan pa rin yun. So, sabi ko sa kanya, kung gusto mong mapalaki yung negosyo mo, dapat gustuhin mo rin yung proseso, yung problema. Gustuhin mo rin na matuto. Hindi pwedeng yung negosyo mong lalaki. Unang-una, ang negosyante muna ang magbago. Lalaki yung ulo. Hindi, yung pag-uutak, lalaki yung pag-uutak, yung pag-uugali, paano yung diskarte, dapat una yung personal growth mo talaga yung trabahuin mo bago yung negosyo. Kasi yung negosyo, nandyan lang yan. Pero, para siyang para siyang ihalin tulad natin sa sasakyan. Ito, sasakyan to. Ang negosyo para siyang sasakyan. Kailangan mo tong i-drive. Depende lang kung meron kang dyan, yung high-tech na sasakyan. So, pero pag manual, yung ganito, kailangan to ng driver kung saan ka pupunta. Katulad kanina, galing kami ng Turel sa pang-4 na branch natin. Nag-repaint tayo doon. So, hindi ako makakauwi rito kung hindi ko to dinadrive. Parang sa negosyo din yan. Kung gusto mong makapunta mula dito sa isang area, pupunta sa kabila, kailangan mong puntahan, gustuhin mo, at trabahuin mo, pag-aralan mo. Hindi pwede na yung nalalaman mo ngayon, yan lang din yung gagamitin mo para lumaki ang negosyo. Malabo sa pusit yung iniisip mo. Walang ganon. Una, dapat mag-aral ka. Parehas nung na ikwento ko lang sa inyo yung yung nag-school ako dati. Alam mo bang mula elementary, mula grade 1 hanggang grade 6, naging honor ako dyan. Kadalasan first honor talaga, no? Mula grade 1 hanggang grade 6. Kasi, ang ginagawa ko, mula pagpasok ko, nag-aaral, di ba? Doon ka sa school, nag-study. Pag-uwi ko, nag-study pa rin. Kaya nakuha ko yung malalaking grado. Partida ha, 5 estudyante lang kami noon. Hindi, totoo, naging honorable ako ng elementary talaga. First ako mula grade 1 hanggang grade 5. Nung pagka grade 6 ko, hindi na. Uso na yung computer nun parang ganun lang din. So kung gusto mong matuto sa negosyo, gusto mong mapalaki yung negosyo mo, kung galing ka sa trabaho, trabaho ka dyan. Pag uwi mo ng bahay, trabaho ulit dyan. Hindi pwedeng pa-relax na. Walang ganun. Pero, may goal ako dyan. May ako dyan, may diskarte ako dyan.
tamad akong negosyante. So, ang gusto ko, kumita yung negosyo ko, kikita ako, yayaman ako, habang, syempre, namamasyal. Syempre, habang gumagala. Syempre, habang nasa dagat. Di ba? Lumalangoy-langoy. Nandun sa beach. Yan yung mga pangarap ko. Ang ano dyan, ang challenge dyan, kung meron ka bang ginawang sistema para ang iyong negosyo kumikita habang wala ka. So, yan yung mga challenge yan. Pero balik tayo dun sa sa mga negosyanteng relax na, no? Walang ganun. Trabaho talaga ang pagninegosyo. Hindi pwedeng kumita ka na ngayong araw na to, palagay mo kumita ka na 5,000, pag uwi mo sa bahay, relax ka na. Ngayon, no? Oras natin 11 na ng gabi. Kararating lang namin, galing kami ng Toril branch, no? Pang-apat na branch natin magbubukas ngayong June 8, 2025. Kita-kits tayo diyan. Marami tayong mga pa-promo, mga freebies. So, katulad ngayon, 11 na, 'di ba? Ito kararating lang namin, at pagdating dito, nagba-vlog pa ako kasi nga yun talaga yun eh. Hindi pwedeng mamili ka ng ng trabaho, gusto mong umasenso, gusto mong mapalaki yung negosyo mo. Ganun talaga, trabahuin mo yan. Hindi pwedeng, okay, kumita kami ngayon ng 15,000. Relax na siguro ako. Ganun ka na? Walang ganun. Walang ganun. Trabaho. At marami akong kilalang mga mababangis na sa pagninegosyo, no? Na kumikita na ng milyones monthly. Hindi milyones, talagang matataas na digits na, mga 7 digits, 8 digits monthly, kumikita ng ganon. Hindi sila natutulog. Hindi sila natutulog. Talagang sagad yung trabaho nila. Galing sa trabaho. Pag uwi ng bahay, trabaho ulit. Lalo na kami, wala kaming katulong, partida. Wala kaming katulong. Tingnan mo, dumi pa ng kamay ko. Ugugas pa ako ng pinggan. Di ba? Bye. Pero kung gusto mong yumaman habang walang ginagawa, nagnegosyo ka, hindi naman gumana, sugar mommy ka na lang. Mas madali pa yan.